Natapos ng matiwasay ang wedding ceremony na iyon ng mag-asawa na wala ng anumang aberya. Dumiretso sila sa mansyon ng mga Barruel kung saan doon na lang nila minabuting gawin ang reception. Eng grande iyon, pinaghandaan, mga bigatin din ang mga nakalinyang bisita. Ganun pa man ay hindi rin nawala ang inuman na matagal nang nakaugalian. Nang unti-unting lumalim ang gabi ay isa-isa nang nagpaalam ang mga bisita nilang aalis na. Ang mga naiwan naman ay sinamahan ni Kenji hanggang sa malasing sila. Mga kababata, kaibigan, malayong mga kamag-anak. Sa bawat tagay ipinakita ni Kenji na sobrang lasing na siya. Kaya naman ang mga ito na mismo ang kumumbonsing magpahinga na rin siya. Marami pa namang ibang araw, Kenji. Susunod na lang natin ituloy ang inuman. Ang hina mo na. Kaya nga, hindi na ako sanay na makita siyang ganyan. Dati siyang pinakamalakas uminom sa atin eh. Intindihin na lang natin. Pagod din siguro. Ang sabihin nyo, iba na talaga kapag tumatanda tayo. Marami nang nababawas sa ating lakas. Inihatid nila si Kenji sa pintuan ng kanyang silid sa mansyon. Kahit pa may mga bisita pa sila nagiinuman doon. Nangako ang bayaw niyang si Renz at kapatid na si Althea na sila na ang bahala sa mga yon. Ipahinga mo na, Kenji. Naku, alam namang may paokasyon tapos nagawang maglasing. Hayaan mo na, Althea. Minsan lang naman yan. Pagbigyan mo na. Masaya lang siya. Subalit pagkasara ng pintuan ng silid niya, parang bulang naglaho ang kalasingang ipinapakita na kunwari. Tumayo siya ng maayos at nakakalokong umisi. Sakto namang bukas ng pintuan ng banyo kung saan lumabas doon si Britney. Kanina pa siya nagpaalam na magpapahinga dahil sa sobrang kapaguran ay nakatulog na rin ang mga bata. Ni hindi sila nakapagpalit ng damit. Masyadong napagod sa paglalaro nila. Bakit narito ka na? Wala nang mga bisita? Pababa na sana ako dun eh. Gumamit lang ako ng banyo. Tinawid ni Kenji ang kanilang pagitan at hinapit na sa bewang ang asawa. Namilog ang mga mata ni Britney na sinulyapan ng mga anak sa kama. Humihilik ng munti ang mga ito. Bakas pa iyon ng sobrang pagod sa maghapon, ngunit ganun pa man ay mabilis na niyang iniiling ang kanyang ulo upang pigilan na si Kenji. Baka magising ang mga bata. Sambit ni Britney nang simulan siyang halikan ni Kenji sa panga. Hindi yan, masyado silang pagod. Makikipagpustahan ako sa iyong hindi magigising kahit ng isa dyan. Wala silang napag-usapang honeymoon. Para sa kanila ay hindi naman na iyon kailangan kung kaya naman doon lang din sila mananatili after ng kanilang kasal. Kinabukasan ay magiging balik na ulit sila sa normal. Paano kung magising? Maliit ang boses na tanong ni Britney na umiinit na rin. Hindi ngayon sila magigising. Himok pa ni Kenji na akala mo noon lang siya matitikman. Pagbigyan mo na ako. Dahil hindi naman yan magigising. Masyadong malalim ang tulog nila nang dahil sa pagod. Magbukas na lang muna tayo ng mga gifts, Kenji. Hayaan mong ikaw muna ang i-unwrap ko, baby. Muling pakiusap ni Kenji. Gasgas ang boses at halatang excited. Pinalamlam na niya ang kanyang mga mata. Sige na, pumayag ka na. Walang nagawa si Britney kung hindi ang pabayaan ito sa kanyang ginagawa. Hinayaan niyang mabagal na taniman ito ng halik ang buo niyang katawan. Bagamat maingay sila sa ginawang pagtatalik na hindi nila maiwasan, himala nga rin na hindi nagising ang mga anak ni hindi sila gumalaw kahit umiindayog sa tabi nila ang katawan nilang mag-asawa na walang saplot. Nakisama ang dalawang bata sa unang gabing iyon. Huwag mong sabihin na ibabalik natin ang gift. Tanong ni Britney nang makitang hindi nagustuhan ni Kenji kung saan iyon galing habang marahang umiiling ang kanyang ulo. Isang mamahaling painting iyon mula sa famous artist na hindi alam ng mag-asawa kung paano nagawang makuha ni Alden na kaibigan ni Renz at kakilala naman ni Britney. Hindi ito naka-attend ng kasal, ngunit nagawa nitong makapagpadala ng wedding gift. Sina Althea at Renz ang nagdala nito kanina sa kasal nila. Tigil nga, nagsiselos ka ba sa kanya, Kenji? Magkaibigan lang naman kami. Walang ibang nais siyang ipahiwatig sa regalo. Alam niyang gusto ko ng ganitong painting, kaya itong ibinigay niya. Yun lang. Hindi pa rin nagsalita si Kenji kung kaya naman tinigilan ni Britney ang pagbubukas ng mga regalo at hinarap na ito. Mukhang bad mood pa rin ito kahit nakuha na ang gusto niya kanina. Kumibot na ang bibig ni Britney. Ano bang ikinakaselos mo? O sige, dito naman tayo sa side na nagbigay ng mga gift para sa'yo. Sambit ni Britney para maging quits ang pakiramdam niya. Dumampot siya doon ng maliit na paper bag at binasa ang nakalagay na pangalan ng kung sinong giver. Ang gift na ito ay mula kay Roland Villarama. Umangat na ang gilid ng labi ni Kenji sa pangalan na iyon. Best friend iyon ni Althea na dati ay nagpaparamdam sa kanyang gusto siya. Ngunit hindi niya ito pinansin kahit na maganda at sexy.
Tingnan natin kung anong regalo niya. Binuksan niya iyon at nakitang isang pair ng diamond earrings at isang panglalaking relo. Ang earrings ay para sa kanya at ang relo ay para naman kay Kenji. Mamahalin ang brand noon, kilalang kilala. Malamang ay mahal yon. Masama nang tinitigan ni Britney si Kenji na para bang hinihingi niya ang explanation na ngayon. Best friend yan ni Odessa. Alam ko, ilang beses ko na rin siyang nakita sa personal. Balita ko pa, nagkagusto siya sa'yo. Nagkagusto, pero hindi ko nagustuhan. Pagtatama ni Kenji habang natatawa na siya. Hindi man tahasang aminin ni Britney na nagsiselo siya, pero ipinapakita niya iyon sa kanya. Mali ba ang naaalala ko, Kenji? Naisip ni Kenji na ganun pala ang feeling kapag may pinagseselosan ng asawa. Yung hindi niya naman intensyon na pagselosin ito, pero nagsiselos. Pinindot niya pa ang ilong ni Britney na bahagyang namasanan ng pawis. Mahinang natawa na si Britney sa asawa, natitig na sa kanya ng mga sandaling iyon. At kailanman ay hindi ko siya magugustuhan dahil ikaw na lang nag-iisa sa aking puso. Alam naman yun ni Britney, kung magkakagusto ito sa iba, di sana noon pa nito iyon ginawa. Ilang taon din kaya silang nagkahiwalay. Noong nalumpo ito at nakabangon, ang dami niyang oras noon na magkagusto sa iba. Pero hindi naman niya ginawa dahil nais nitong makuha ay sila mag-iina. At proud na proud siya. Kenji, sa tingin ko may gusto pa rin siya hanggang ngayon sa'yo. Pabebeng wika ni Britney na hinaplos na ang gwapong muka ng asawa. Pinulupot na ni Kenji ang isang kamay sa bewang niya. Kapwa nakaroba na lang sila. Kasi kung hindi yun magbibigay ng mamahaling regalo kagaya nito sa atin ngayon. Pagak na natawa pa si Kenji, tuwang-tuwa sa selos na nakadisplay na sa mukha ng asawa. Tigilan mo na nga yung pagbubukas mo ng mga yan. Hindi naman importante sa atin yan eh. Halika na, may gana tayo. Wait, wag mong sabihin na gusto mo na naman. Wala ka bang kapaguran sa katawan? Basta ikaw, hindi ako mapapagod. Hindi ako magsasawa. Halik na ni Kenji sa puno ng tenga ni Britney na naging dahilan upang humagikik na si Britney dahil sa kanyang nararamdamang kiliti sa buong katawan. Matuling lumipas ang mga araw na para bang nagmamadali sa pagdaan pagkalipas ng kanilang kasal. Nagawa na magbakasyon na mag-anak na Barrowell sa Japan pagkatapos ng ilang buwan ng magkaroon ng free time si Kenji. Paisa-isa at unti-unting tinupad ng lalaki ang kanyang mga pangako sa mag-iina, ang maging mabuting asawa at ama kahit na anong mangyari. Nang mag-trial ulit si Maki, ay tuluyan na itong hinatulan ng life sentence, bagay na mas ikinaluwag ng kanilang hininga. Sa palagay ni Britney ay wala na rin siyang ibang mahihiling dahil sa panibagong regalo ngayon na ibinigay sa kanila ng langit. Regalo na noon pa man ay hiling na nila, ngunit tila ipinagdamot na sa palagay ng babae ay ngayon na ang tamang oras. Happy wedding anniversary, Mommy and Daddy! Duet na sigaw ni Noah at Andrea na bumulabog sa mangilan-ngilan na diner ng lugar, bagamat malayo ang table nila sa karamihan. We love you both. Napalingon na si Britney at nakita niya ang mag-aama niya na nasa likuran na niya. May bitbit na hindi kalakihang cake. Si Kenji ang nagpresenta sa kanya na magsusundo sa mga bata sa school at maghintay nilang siya sa restaurant na napag-usapan nilang mag-asawa. Siya ang madalas na gumagawa noon. Kung minsan naman ay dinadamay na ng sundo ng mga pinsan nilang anak ni na Althea since nasa iisa silang school at hinahatid na lang sa gallery. At sa araw na yon ay pinagbigyan niya ngang si Kenji ang gumawa. Sakto dahil tinatamad siyang magkikilos. Ilang araw na niyang napapansin ang kanyang pagiging antukin. Wow! Talagang may pa-cake pa ha? Tutup ang bibig na napatayo na siya habang hinahanap na ng kanyang mga mata ang mata ng asawang natatawa na sa reaksyon niya. Natatawa ito dahil alam nitong hindi niya naaalala ang okasyon ng araw na yon. Nung mga nakaraan kasi, siya ang nauunang nag-e-effort na bumabati kay Kenji. Masyado siyang busy sa mga new student niya rin at sa order ng mga painting, kung kaya naman mukhang nakalimutan niya ang anibersaryo nila na taon-taon naman nilang sineselebrate, gaano man sila kabisi mag-asawa. Blow the candle, Mommy! Excited na utos ni Andrea na halatang takam na dahil favorite nila. Sinunod ni Britney ang kagustuhan ng kanyang mga anak at kapag daka ay niyakap na isa-isa mga bata. Pagkatapos noon ay si Kenji naman ang binalingan niya na inabutan na siya ng isang bouquet ng bulaklak na may kasama pang regalo. Hindi niya yun napansin kanina dahil nakatago sa kanyang likod at si Andrea ang may dala ng paper bag. Emosyonal na tinanggap niya iyon. Wala man lang siyang nabili para sa asawa. Hala, wala akong nabiling regalo kasi naman. Natigilan na si Britney nang maalala na may sasabihin nga pala siya sa kanyang asawa. Sa palagay niya, sapat ang regalo iyon kay Kenji.
Matagal na rin naman nilang hinihintay na mangyari ang bagay na yon. Ngayon lang ito ibinigay at ipinagkaloob ng langit. Marahil ay dahil napapanahong regalo na rin iyon sa kanila. Ayos lang kung wala, Britney. Yung araw-araw kong gumising na nasa tabi kita, malaking regalo na yon. Anitong mabilis na hinalikan sa labi ang asawa, habang ang mga anak nila ay kanya-kanya nang kuha ng icing ng cake. Hindi na makapaghintay na hiwain iyon. Tipikal na mga bata na mukhang gutom na gutom doon. Sus, ang drama. Nakangising pabirong kurot ni Britney sa tagiliran ng asawang mas humigpit lang ang yakap sa kanya. Hindi niya iyon inalis. Ninamnam niya ang yakap nito na para bang walang ibang nakakakita pa. Naupo na sila at ipinahanda na ang nireserve nilang pagkain para sa kanilang buong pamilya. Silang mag-anak lang ang naroon at lumabas. Hindi na nila isinama pa sinama ng Elsa at Pearl na dati ay madalas na gawin. Gusto nilang ilaan ang date na iyon ng kanilang buong pamilya. Kaya naman nilang i-handle ang dalawang bata na napagsasabihan na nila. Nakikinig naman ang mga ito, kaya hindi na iyon mahirap pa. Saan mo gustong next mag-travel, Britney? Mamili ka. Mag-out of the country tayo. Alok ni Kenji habang kumakain. Hindi niya inalis ang mga mata sa asawa na para bang mayroong malalim na iniisip. Kanina niya pa ito napapansin, pero hindi niya magawang tahasang punahin. Kahit saan mo gusto, 1 week nga lang. Iniiling ni Britney ang kanyang ulo na malinaw na hindi pagsang-ayon sa nais na gawin ni Kenji. Napawi na ang ngiti sa labi ng lalaki at napalitan ng curious na mga mata. Hindi niya maintindihan sa pagtanggi si Britney, gayong nais lang naman niyang mag-relax silang mag-anak. Ayaw ng asawa niya mag-travel sila. Bakit? Dati-rati naman ay agad na itong papayag dahil excited siya sa oras na inilalaan ni Kenji sa kanila. Ibang-iba ang emosyon nito ngayong ipinapakita. Bagay na hindi na makapagpakali kay Kenji na magtanong. What's wrong? May masakit ba sa'yo? Ibinaba na ni Kenji ang kanyang kubyertos at inilaan na ang buong atensyon sa asawa na tahimik pa rin. Iba ang pakiramdam niya. Mukhang mayroon itong problema. Problema na kailangan niyang malaman. May masakit ba sa'yo? Ulit niya na parang hindi na matutunawan oras na malaman niyang may mali sa health nito. Yun pa naman ang pinaka-iniingatan nila dahil nga pareho silang operada. Lalo na rin siya. Hindi tayo pwedeng mag-out of the country, Kenji. Angat na ni Britney ng kanyang mga mata. Wala namang pakialam ang mga batang patuloy sa kanilang pagkain ng cake na binabakbakan. Nilingon ni Kenji ang mga anak at muling hinarap na ang kanyang asawang na nanatiling tahimik pa rin at walang imik. Bakit hindi, Britney? Ano bang problema? Sagutin mo naman ako. Huwag mo kong pag-aalalahanin. Dahil buntis ako. Mahina at maliit ang boses na pag-amin ni Britney. Parang nabingi si Kenji sa kanyang narinig. Anong sinabi ng kanyang asawa? Buntis siya? Anong sinabi mo, baby? Halos hindi iyon lumabas sa lalamunan ni Kenji. Shocked. Yun ang emosyong nakalarawan sa kanyang muka na halos hindi na magawang kumurap. Hindi niya guni-guni ang sinabi ng asawa. Malinaw na narinig niyang buntis ito. Imposible rin na paglaruan siya. Dayain ang kanyang pandinig dahil malinaw niyang narinig ang salitang sinabi ng kanyang kabiyak. Buntis nga ako. Ulit ni Britney na naglapag na ng ilang pregnancy test kit na lahat ay positive. Mula iyon sa kanyang bulsa. Marami dahil hindi siya makapaniwala na magbubuntis pa siya. Yes! Magiging daddy na ulit ako. Bulalas ni Kenji na walang ano-anong tumayo at dumipa pa habang nakatingala sa kisame. Napalingon na ang ibang mga customers sa gawin nila. Thank you, Lord, dahil binigyan mo kami ulit ng karagdagang bunga sa aming pagmamahalang mag-asawa. Maraming salamat, Lord. Hindi pa doon na kontento si Kenji na mabilis nang nilapitan si Britney at walang ano-anong itinayo. Binuhat na ito upang iikot-ikot. Napairit naman si Britney na mabilis nang tinakpan ang mukha ng dahil sa hiya. Kung makareact kasi si Kenji, akala mo first time na magiging magulang. Nanatili namang nakatingin lang ang dalawang bata sa ginagawa ng mga magulang nila na blanko sa mga nangyayari habang may subong kutsara ng cake ang kanilang bibig. Ilang saglit pa ay nagkatinginan sila. Puno iyon ng kahulugan na tila nag-uusap at nagtatanong kung ano ang mali sa kanilang mga magulang na nasa kanilang harapan. Baby, alam mo na ba kung babae o lalaki? Sobrang excited ang boses na kaagad na tanong ni Kenji. Marahang ibinaba na ni Kenji si Britney na hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ng muka. Galak na galak pa rin siya sa kanyang nalaman na pagdadalang tao ng asawa. Ilang taon nilang hinintay iyon na ibigay, kung kaya naman sobrang solido ng kaligayahan na nasa kanilang puso ngayon ng kanyang asawa. Pahapyaw pa niyang pinadausdos ang kanyang isang palad patungo sa tiyan ni Britney, na sa mga sandaling iyon ay flat pa rin naman.
Hindi pa visible ang umbok ng supling na laman ng kanilang pinag-uusapan. Ano ka ba? Hindi mo pa siya makakapa. Naluluha sa pagtawang saway ni Britney sa asawa. Pabiro pa siyang sinampal ni Britney sa isang pisngi na tila ginigising sa realidad. Tinawanan lang naman iyon ni Kenji na hindi man lang ininda ang sampal kahit na medyo napalakas. Kagaya ng lalaki ang saya ni Britney. Sa sobrang saya nga niya, parang gusto na niyang maglupasay doon. Pero syempre hindi niya ito gagawin. Saka paano ko naman malalaman agad kung babae siya o lalaki? Para ka naman diyang timang, ilang weeks pa ang hihintayin natin bago malaman ang gender ng baby. Muling sambit ni Britney na naiiling na kay Kenji. Ayos nga Kenji, hindi ito ang unang beses na magkakaroon tayo ng anak. Sa makakarinig sa'yo baka isipin na hindi mo anak ang dalawang batang karap natin. Dugtong niyang alibay niya lang naman. Umiling lang si Kenji na muling niyakap si Britney. Halatang wala pa rin siya sa katinuan. Lunod na lunod pa rin siya sa kasiyahan na dulot ng balitang natanggap niya. Hindi na sa anniversary nila nakafocus ang isipan niya. Natatandaan niya na noong ipinagbubuntis nito si Noah ay grabing pahirap ang ipinaranas niya sa asawa. Kaya naman nangangako siya na ngayon ay ibibigay na niya ang lahat ng gusto nito. Mananatili rin siya sa tabi ng kanyang asawa. Yung mga hindi niya nagawa noon sa panganay nila, gagawin niya ngayon sa panibagong anak nila. Gusto niyang maranasan ni Britney kung paano ang tratuhin ng tama. Dodoblehin na lang niya iyon nang sa ganon ay parang nakabawi na rin siya sa naging unang pagbubuntis ni Britney. Mga anak, magkakaroon na kayo ng bagong kapatid. Anunsyo pa nito nang muli silang makaupo. Para bang mga bingi ang dalawang bata na hindi narinig ang balita sa kanila. Anong masasabi niyo ha? Sino ang gusto ng girl? Taas nga ang kamay? Pangunguna ni Kenji na itinaas na ang kanyang kamay. Mahal niya si Andrea pero gusto niyang makita ang babaeng version na magiging anak nila ni Britney. Dahil nakita na niya ang lalaking version ng pinagsamang sila. Ako lang? Bakit naman ganun? Ayaw niya ng baby girl? We want a baby boy, Daddy! Hindi ba, Andrea? Tanong ni Noah na nakangisi doon na parang nangaasar. Masayang pinagmasdan lang ni Britney ang asawa na parang nalugi ang mukhang ibinaba na ang kanyang isang kamay na nakataas. Wala sa sariling hinaplos ni Britney ang mukha ni Kenji upang dagdagan ng inis. Giliw na giliw siya sa hitsura nito. Na kahit may ilang hibla na ng puting buhok sa ulo, ay gwapo pa rin ito. Paano ba yan, Kenji? Ayaw nila ng baby girl na pareho mo. Nagpapapungay na doon ng mga mata niya si Kenji na tumitig na sa mukha ni Britney. Ito na lang ang pag-asa niya. Kung gugustuhin ni Britney ang baby girl, quits na sila sa kalabang dalawang bata. At least hindi siya talo. Ikaw, ayaw mo ba ng baby girl, Britney? Gusto ko lang namang makita ang babaeng version natin eh. Talo ng sambit ni Kenji na parang batang paslit na pilit iginigiit ang gustong makuha. Samahan mo na ako. Himok pa niya sa asawa na batid ni Kenji na hindi naman siya magagawang tiisin, kaya papayag na lang ito. Siyempre gusto, alangan namang itapon natin siya dahil lang ayaw natin ang gender niya. Lumapad na ang ngisi ni Kenji na para bang nakabawi na siya. Nilingon pa niya ang dalawang anak na parang nagmamalaki na, kakampi niya ang mami ng mga ito. Bigla nang nawala ang lungkot sa muka. Tara sa ospital bukas, ipacheck na natin kung anong gender. Kenji! Naiiling na saway na naman ni Britney sa kanyang asawa na hindi niya maintindihan kung hindi ba talaga nito alam na hindi pa nila malalaman ang gender ng baby o nagmamaang-maangan lang ito. Malalaman lang natin kung ilang days na ang baby pero imposible na malaman natin agad ang gender. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Kenji na para bang batang hindi na naman napagbigyan sa kanyang gusto. Humaba pa ang uso nito na ikinalaki ng mga mata ni Noah at Andrea na lihim na pinagmamasdan ang kilos ng kanilang ama. Mahina na silang napahagikik ni Andrea na para bang nakakatuwa ito sa kanila. Mommy, hayaan mo na po si Daddy. Excited lang siyang maranasan ang kabiguan niya dahil sigurado kung baby boy ang magiging anak mo kapag lumabas na. Pangaalas ka pa ni Noah sa kanyang ama. Uy, huwag kang magsalita ng ganyan. Kapag talaga naging babae ang anak ng mami niyo, siya na ang bagong princess ko. Hindi ko na rin kayo magiging favorite na mga anak. Ipagpapalit ko na kayo. Eh di lalong hindi magiging baby girl yung Daddy kasi may masama ka palang hangarin. Komento ni Andrea na kung magsalita ay akala mo kung sino matandang nangangaral. Nilingon pa nito ang kapatid niya. Hindi ibibigay ang gusto mo, Daddy, dahil magiging favorite mo pala siya. Paano na kami ni Kuya Noah? Malakas nang humagalpak doon ang tawa si Britney. Tuwang-tuwa sa kanyang mag-aama na nagtatalo-talo. Sa paglabas ng kanilang bagong anak, nai-imagine niyang hindi iyon magiging madali sa kanilang mag-anak. Nako, tama na nga yung pagtatalo niyo sa gender na magiging baby. Babae man siya o lalaki, dapat pa rin natin siyang mahalin ng tama.
Saka wag ganyan ang mindset nyo. Baka mamaya isipin ni Lord na nagiging choosy tayo sa blessing na ibinibigay niya sa atin. Paano kung bawiin siyang bigla? Napatayo na si Kenji nang marinig ang sinabing iyon ng kanyang asawa. Ganun na lang ang iling ng kanyang ulo. Hindi niya yun pwedeng mangyari. Lahat ay gagawin niya para sa bagong supling nila. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan, Britney. Bakas na sa boses niya ang halik ng takot na hindi malaman ni Kenji kung saan iyon ang gagaling. Tama naman doon ang asawa. Paano nga kung biglang bawiin iyon sa kanila dahil lang magkaibang gender ang gusto nilang mag-anak? Sobrang nakakadurog ng puso iyon. Hindi man tawag dalangin na may mangyaring masama habang nagbubuntis si Britney. Kahit lalaki ulit, ayos lang sa akin. Basta maging healthy at walang anumang maging sakit. Hindi ko nahihilingin na maging babae. Kung ano ang ibigay sa atin na gender ng baby, buong puso ko siyang tatanggapin at mamahalin. Diretsyong turan pa ni Kenji na agad na binawi ang kanyang hangarin na maging babae na ang bata.